Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Okay na to ba? And tayo po magsitayo at alam ko na sa gabing ito ang bawat isa ay na-bless na. Kasi nandito tayong lahat, malakas, masigla. At yun ay ipagpasalamat natin sa Panginoon na sa gabing ito tayo ay magkakasama para awitan siya at purihin. At kantahin nga po natin ang Katapatan Mo, O Diyos. Tunay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking buso, sa aking buhay, pagpurit, pagsambay, alay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit, pagsambay, alay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang angikong sasambay. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Yes, so God. Hallelujah. Yes, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Tayo nga po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba sa gabi na ito at sa mga darating pa pong araw, O Lord God. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay dakila na dapat naming sambahin at dapat naming purihin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mo kaming binibigyan ng lakas, binibigyan ng ginagabayan, patuloy mo kaming ibinebless. Marami man, Panginoon, na pagsubok na dumadaan sa amin, Lord, nandiyan ka palagi upang ipaalam sa amin at ipaliwanag
kung ano po ang dahilan kung bakit po namin nararanasan yon. Pinapaintindi mo po sa amin, Lord God, na patuloy kaming maniwala, na patuloy po kami, Panginoon, na manampalataya sa iyo. Para sa ganon, ang lahat, Panginoon, ng mga trials na yan ay maunawaan namin at maintindihan. Bagkus, Panginoon, patuloy kaming lumakas, lalong-lalo na po, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo. Sa gabing ito, Panginoon, tulungan mo kami na ang bawat isa sa amin ay magpalakasan, lalong-lalo na po sa maririnig naming mga salita mo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na mag-alab ang aming mga puso sa paglilingkod sa iyo. Lalong-lalo na, Panginoon, kaming mga mahihina, patuloy mo kaming palakasin, Lord. Alam namin, Panginoon, na nandiyan ka palagi sa likod namin upang kami, Panginoon, ay tulungan. Kaya nga, Panginoon, sa gabing ito, tinataas ko po ang bawat isa sa amin mula po, Panginoon, sa bata hanggang sa pinakang matanda na miyembro ng church na ito, lalong-lalo na po ang mga naririto, Lord God. Maging, Panginoon, ang lahat ng mga nanonood sa live ngayon, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na humipo sa kanila. Ikaw po, Panginoon, patuloy na magbigay ng kalakasan. Anuman po at nasaan po man sila sa sulok ng mundo, alam kong hindi imposible na maabot mo sila, Panginoon, dahil hindi maigsi ang iyong kamay upang hindi mo sila maabot. Sa gabing ito, Lord, ikaw na po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na po sa gagamitin mo na magpapahayag ng iyong salita. Ikaw po, Panginoon, ang gumamit sa kanya, ikaw ang makita sa kanyang harapan at itago mo po siya sa iyong likuran. At ibinabalik ko na po ang lahat ng papuri sa iyo, Panginoon. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Tinatawagan ko na po ang magpapahayag ng iyong salita. God bless you, brother. Ayan, so good evening po ulit sa ating lahat na nandito sa church. And gayon na rin po sa mga kapatiran po nating nanonood ngayon via live stream. So thank you po sa pag-attend sa ating virtual prayer meeting ba? Online prayer meeting. Ayan. So, kinakabahan ulit ako. Ayan. So, all glory sa Panginoon po dahil ako po ulit yung nagamit to share His word tonight po. And, ayan, ang topic or title po ng ating, or ng message sa ating na binigay ng ating Panginoon is the power of worship. Ayan. So, ito po ay isang maikling mensahe and reminder sa bawat isa sa atin. Though, sobrang marami tayong matututunan po dito. So, ayan po. Bala ko sanang itanong kung lahat ba tayo naranasan na ba natin na kahit ginagawa natin yung will ni Lord or kahit sumusunod tayo sa commandments ng Lord or kahit sinasabi natin na we are now the true Christians, meron tayong strong faith sa Lord, pero still, yung mga problems dumarating. Ayan. Alam kong lahat tayo, especially sa ating mga Christians na despite, kahit na ginagawa natin or parang sumusunod tayo sa Lord, meron tayong faith kay Lord, still yung mga problems, talagang, kumbaga, magnet tayo. Tapos, na-attract natin yung mga problems. Parang ganon. Pero, di ba po, laging clarify or sinasabi sa atin ng mga pastors na hindi porket ligtas ka na, hindi porket may faith ka na sa Lord, or hindi porket, ayun nga, naligtas ka na is wala nang problema. Kasi ang totoo po, mas maraming problema ang darating kapag isa na tayo mga Kristiyano, totoong tumanggap sa Panginoon. Kasi ang gusto ni Satan, mawala yung faith natin. Ang gusto ni Satan, mapalayo tayo sa Panginoon. And gumagawa siya ng way, siya yung nagbibigay ng mga problems, ng mga trials, siya rin yung nagkukan sa atin ng mga temptations, though hindi pa naman siya magiging kasalanan kung hindi ka matetempt. Diba? Pero siya lahat, sa kanya lahat galing yan. Si Lord lang po yung nag-aalaw na mga problems na yan, na mga trials na yan, na ma-experience natin or maranasan natin because God wants us na
itest yung faith natin. And dahil nga rin gaya po sa sinabi po sa James 1 verses 2 to 3, basahin ko po. Ay, Santiago pala yung Tagalog. Ayan, so sabi niya po dito, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. So gusto kong i-focus po doon sa, nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. So, kahit na may dumating na problema, syempre magalak po tayo. 'Di ba? Kasi God wants to test our faith and gusto ng Lord na tumatagpo tayo sa pananampalataya. Pero hindi pa po yan yung topic natin or yung pag-uusapan natin. Just an introduction po sa ating pag-uusapan ngayon. So, alam ko naman pong naranasan na natin yon, di ba po, na ang daming problems. And at some point, parang ang nagiging sin dyan or nangyayari is parang nai-imprison tayo ng mga problems, ng mga trials, ng mga challenges in life na kumbaga kahit pumunta tayo dito sa lugar na to, andyan yung mga problema or andyan yung mga temptations. Kahit na ginagawa natin yung will ng Lord, still meron pa rin yung mga yan. Kumbaga para tayong napreso sa mga ganon. Pero, hindi porket napreso tayo, hindi tayo makakawala doon. Dahil ang Diyos ang way natin para po makawala tayo sa imprisonment ng mga yan po. And may alam po akong Bible story. Alam kong alam nyo na rin po. Ayan. So isa po to sa mga siguro familiar or sikat. I don't know. Pero narinig ko po ito sa isang member po natin dito sa church. Yung story po or yung verse po about sa pagkabilanggo nila Silas and Pablo. Ayan po. Which is matatagpuan po natin yan sa Acts 16 verses 23 to 26, pero babasahin ko po siya simula sa ano po. Ay, wait lang. Ayan. So, Acts 16 verses 23 to 26 yung pinaka-main or leading verse po natin. Pero sisimulan ko po siya sa 16 para po makita po natin kung ano nga po ba yung nangyari. Bakit sila nabilanggo. So, ayan. Isang araw, habang po papunta kami sa lugar na pinagtitipunan para manalangin, sinalubong kami ng isang dalagitang alipin. Ang dalagitang ito ay sinasaniban ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang paghuhula. Palagi kaming sinusundan ng babaeng ito at ganito ang kanyang isinisigaw. Ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapangaral nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Yan. Sa 18, araw-araw iyon ang ginagawa niya hanggang sa nainis na si Pablo. Kaya hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritong nasa kanya, sa pangalan ni Jesucristo, inuutusan kitang lumabas sa kanya. At agad namang lumabas ang masamang espiritu. Nang makita ng kanyang mga amo na nawalan sila ng pagkakakitaan, hinuli nila sina Pablo at Silas at kinaladkad sa plaza para iharap sa mga opisyal ng lungsod. Sinabi nila sa mga opisyal, ang mga taong ito ay mga Hudyo at nanggugulo sa ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin pwedeng sundin ang mga itinuturo nila. Nakiisa ang mga tao sa pag-uusig kina Pablo. Pinahubaran sila ng mga opisyal at ipinahagupit. Ayan. So 23, at nang mahagupit sila ng husto, ikinulong sila. At inutusan ang gwardya na bantayan silang mabuti. Kaya ipinasok sila ng gwardya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. 25, nang maghahating gabi na, nanalangin sina Pablo at Silas at umawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ng lahat ng pinto
ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. So, ayun po yung leading verse po natin. Kung nabasa po natin doon, di ba po, sinabi po doon na pinalayas ay yung sa demonyo po na meron doon sa dalagitang alipin na yung bad spirit na yon, yun po yung naging reason bakit nakakapaghula yung dalanggita. And nainis sila Pablo, sabi po dito. Kaya pinalayas nila yung bad spirit na yon. And napalayas nila. Pero ang naging resulta po doon is parang naging masama pa yung ginawa nila, which is nawalan daw ng kinikita yung amo nung dalagita. And after that po, yun na po, huli na po sina Pablo at Silas. And nakulong po sila sa liblib na selda. Ayan. So, ang gusto ko pong ikwan po natin dito is kung ano po yung ginawa nila nung during or habang nandun po sila sa selda. Ayan na, di ba po, nabilanggo sila. And nabasa rin po doon sa verse kung ano nga po ba yung mga ginawa nila na kung minsan, kung siguro, kung ako yon, kung hindi man ako siguro Kristiyano, ganyan. Siguro mangyayari din siya, magwawali ako, magrereklamo or parang kung ano-anong gagawin ko doon na hindi kaya-aya, di ba ganyan. Or basta anything na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Possible na gawin natin yan kung wala tayong pananampalataya sa Lord, kung hindi strong yung faith natin kay Lord, ganyan. Pero iba po yung ginawa nila Pablo at Silas. Ayan po, may makakapagbigay po ba sa inyo kung ano yung unang ginawa po nila na nabanggit po sa ating verse? Matatagpuan po yun sa verse 25. Ayan po. Ayan. So, ang una po nilang ginawa is nanalangin po sila. So, they prayed. Ayan. So, kahit na yung situation po nila is, ayun nga po, andun lang po sila na nabilanggo sila. Hindi naman po, dahil nga sa Romans po, sa mga Romano, parang sabi nila, mali yung ginagawa nila. Dapat hindi tayo sumusunod sa kanila. And nabilanggo sila. Pero kahit na ganun po yung nangyari sa kanila, kahit na sinaktan po sila doon sinabi rin po doon na inusig sila or sinaktan sila, ayan, ginawa nila yung mga pagpapahiya sa kanila, still, nung andun po sila sa selda, imbis na magmukmuk sila or gawin nila yung mga hindi kaya-aya, ang una po nilang ginawa is nanalangin sila. Nung hating gabi po yon, they prayed. Na kahit na ano na pong nangyayari sa paligid nila, they still prayed. And bakit ko po nasabi yung topic na the power of worship? Kasi po, according naman po sa pinag-aaralan po namin mga kabataan during our cell group po, isa po sa element of worship po is prayer. And through prayer, na-worship po natin ng Lord. Amen po. Ayan. So yun po, yung unang element, which is prayer, which is ginawa nila Pablo at Silas. Imbis na gawin nila yung mga ibang hindi kalugod-lugod, di ba po? They prayed. Ayan. So ano po yung pangalawang ginawa nila? Ayan. So they umawit sila ng papuri sa Diyos. Well, andun na po yung part na yon. And yun po yung pangalawa sa element of worship na inaaral po namin doon, which is singing. Ayan. So, after nila mag-pray, umawit po sila ng papuri sa Panginoon. Na kahit na yung situation nila, parang ang lala na kasi, wala naman talaga silang literal na ginawang mali, pero nakulong pa rin sila. Pinahiya pa sila, inusig pa sila. Pero they still pray, and pangalawa, they praise or sing praises sa ating Panginoon. Ayan po. And sabi ko nga, ay tatlo po yung prepare ko po na points. Though hindi naman po literal na nasabi po dito yung pangatlo. Pero gusto ko pong idagdag, ito po yung naging perspective ko or nakuha ko na point dito po sa
binasa po nating verse, which is yung pangatlo po, they live a holy and pleasing life. Kasi po kung babasahin po natin yung sa verse po na Romans 12 verse 1, which is sinabi po doon, basahin ko po. Kaya mga kapatid, nakikiusap ako sa inyong alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. In English po, proper way of worship ang nakalagay po doon. So yun po yung dinagdag ko because nakita ko po na despite yung mga nangyayari po nangyari sa kanila during that time, they still continue to live a life that is holy and pleasing sa ating Panginoon. Amen po. Na imbis na panay kung ano nung ginagawa nila doon, una, nag-pray po sila. Pangalawa, umawit po sila ng mga papuri sa ating Panginoon. And on that point po, nakita ko na they lived a holy and pleasing life sa Panginoon. Kasi when you offer your life, or when you say, mamuhay ka ng holy and pleasing sa Lord, yun yung, yun na rin po yung katawan mo, ino-offer mo na rin to do kung ano yung will ng Lord, to do yung commandments ng Lord, to do kung ano yung will ng Lord para sa'yo, or sa ministry mo, or sa pinapagawa ng Panginoon. And that's how you live a holy and pleasing life. So yun po yung 3 points na makukuha po natin dito po sa verse po about sa pagkabilanggo nila Pablo and Silas. And sabi ko nga po sa inyo kanina na there are times na parang ang sin or ang nangyayari sa atin, nagiging imprisoned tayo na mga problems, ng trials, ng challenges na kumbaga kahit na sinusunod natin yung kagustuhan ng Lord, kahit na gumagawa tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon, and kahit na ligtas na tayo, may pananampalataya sa Panginoon, yung problema, andyan at andyan pa din. Yung mga negative or yung kaaway, andyan at andyan pa rin para tanggalin or anong tawag doon? Atakihin tayo. Nang sa gayon yung faith natin, mawala, yung manlamig tayo, ganyan. Pero it is a reminder po para sa bawat isa na kung ganun man po yung nararanasan natin, or despite sa lahat ng negativities or lahat ng maling nangyayari sa surroundings natin, sa buhay natin, palagi po nating alalahanin at gawin na let's continue and always give our praise and worship to our living God. Gawin po natin yung ginawa nila Silas, na they prayed, nag-umawi sila ng papuri sa Panginoon. Ganun din po yung gawin natin. Amen po. So yun po ang maikling mensahe ng Panginoon. Maraming salamat po. Yan, thank you, Brother Miles, sa mensahe ng ating Panginoong Diyos. Nakita po natin sa buhay ni Pablo and Silas sa panahon na sila po ay nasa kaguluhan, na kahit wala silang ginawang masama, ay still ganun ang nangyari sa kanila. Pero po sa panahon na ganun ang sitwasyon po nila, sila ay nanalangin, sila ay nagpuri sa Panginoon, at yung ginagdag niya, syempre sila ay lingkod ng ating Panginoon, ay namumuhay sila ng kabanalan. At makita po natin ano yung naging resulta. Ano yung naging topic po niya, naging tema po niya is the power of worship. Anong nangyari? Sila ay nakalaya mula sa bilangguan. At hindi lang yon, yung nagbabantay sa kanila ay nagtanong, papaano ako maliligtas? Anong sagot ni Pablo and Silas? Manampalataya ka sa Panginoon, ikaw at ang iyong pamilya ay maliligtas. Yun po yung mensahe na binigay sa atin ng ating Panginoon, na kahit na sa kabila ng sitwasyon po natin, marunong naman tayong manalangin, marunong naman tayong mag-worship sa Panginoon, at tayo naman ay lingkod ng ating Panginoon, pinabanal ng Diyos, pinili ng Diyos, lininis ng Diyos, at tayo po ay kanyang papakinggan. At sa gabing ito, yun po yung mensahe. Salamat, Brother Miles, sa mensahe ng ating Panginoon,
na tularan natin sila sa panahon ng kaguluhan, manalangin tayo at magpuri at makita po natin yung resulta. Napakaganda yung maging resulta nito dahil ang Diyos, pinapakinggan niya ang ating mga panalangin at nakikita niya yung sitwasyon po natin. At sa gabing ito, punta po tayo sa lugar kung saan po tayo manalangin at ngayong gabi, sabihin po natin sa ating Panginoon, lahat po ng mga suliran po natin, lahat po ng ating mga kailangan at alam natin ng Diyos lamang ang makapagbibigay ng bawat panalangin po natin, bawat kailangan po natin. Punta po tayo sa lugar kung saan po tayo manalangin.
sa gabing ito. Yan, sino po yung mga may prayer request at sabay-sabay po natin ipanalangin sa ating Panginoon. Yan, pag-pray po natin si Sister Shania, knowledge and wisdom sa kanyang pagtitake ng exam sa Saturday. Sino po? Kanino? Si si Ricky, makikipag-compete sila. Protection guidance sa kanilang pagpunta. Saan sila pupunta? Sa CHOP. Ayan. Yan, kay Brother Gerald. Mga estudyante, mga kabataan natin na magtitake ng exam, pag-pray po natin sila. Yan, patuloy natin panalangin si Brother Tyrone at si Brother Vincent. Yan, complete healing sa kanila. Yan, pag-pray po natin yung si Sister Angelina, yung asawa ni Pastor Sam na maging maayos, maging normal, at mapadali yung paglabas ng bata. Yan. Rose Abelia, complete healing. Yan. Sino pa po? Yan. Pag-pray po natin si Brother Sandre, protection and guidance din. Meron pa po ba? Ayan, kung wala na, ibigay muna po natin ang ating handog, ating kaloob sa ating Panginoon bilang pasalamat po natin sa Kanya at ito po ay buong puso nating ibigay sa ating Panginoon. At awitin natin, tayo ay magbigay at bagay po natin sa ating Panginoon ang ating mga handog. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, sa dakila sa oras pong ito, kami Panginoon ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay pa ng bawat isa sa amin. Salamat sa opportunity, Panginoon, na kami, Panginoong Diyos, ay nanalangin sa iyo. Salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin. Salamat sa patuloy na pakikinig mo sa amin, Panginoon. At muli, Panginoong Diyos, kami lumalapit sa iyong banal na trono. Humingi ulit, Panginoong Diyos, ng iyong tulong, ng iyong pag-iingat, ng iyong paggabay, ng kagalingan, Panginoong Diyos, sa agabing ito. Itinatas po namin si Brother Tyrone, si Brother Vincent, sa harapan Panginoong Diyos, na alam po namin na unti-unti silang gumagaling dahil sa iyong kapangyarihan, dahil sa iyong tulong sa kanila, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy na iparanas mo po ang kagalingan sa kanila, patuloy na hipino po ang kanilang mga pisikal na katawan, at patuloy na maranasan po nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos. By faith, Panginoon, kami ay nagpapasalamat na dahil alam po namin na sa lalong madaling panahon, Panginoong Diyos, ay gagaling na po sila, Panginoon, dahil sa iyong kapangyarihan. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, ang prayer request ni Sister Arlene, Panginoong Diyos, na nabanggit kanina. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na patuloy na ikaw umipo din sa kanyang physical na katawan. Kilala mo po siya, Panginoon. Alam mo po ang kanyang sitwasyon. Alam mo po, Panginoong Diyos, ang kanyang nararamdaman sa oras pong ito. Lord, iparanas mo po ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, sa kagalingan na ipagkakalob sa kanya. Salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy na kalakasan na iyong ipagkakalob kagalingan, Panginoong Diyos. Salamat, dahil alam po namin na sa oras ito, Panginoong Diyos, nararamdaman, nararanasan na po niya ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hindi lang sila, Panginoong Diyos, kung meron man miyembro ng iglesyang ito na may karamdaman o miyembro po ng aming pamilya na may karamdaman, ganun din, Panginoong Diyos, ang ipagkalob sa kanila. Kagalingan ang iyong pagkalob sa kanila, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoong Diyos, na walang bagay na mahirap sa iyo. At sa gabing ito, tinatas din po namin ang lahat po ng mga kabataan na magtitake ng exam ngayong linggong ito o sa mga susunod na linggo, Panginoong Diyos, si Sister Sanaya, si Brother Gerald, Panginoong Diyos, lahat po sila, Panginoon, na yung mga anak mo, Panginoong Diyos, alam po namin
na sila'y magtatagumpay. Sila po yung tutulungan. Sila po bibigyan ng karunungan at katalinuhan nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos. Iparanas mo po, Panginoong Diyos, ang iyong kapangyarihan sa kanila at makita po nila na ang iyong mga anak ay kailanman hindi mo pababaya at hindi mo iiwan, Panginoong Diyos. At patuloy na magiging una, Panginoong Diyos, dahil ay ang mga anak mo ay patuloy pinagkakaloban mo ng karunungan at katalinuhan, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa katagumpayan na ipagkakalob sa kanila. At tinatas din po namin si Sandray, Panginoong Diyos, sa oras pong ito, protection and guidance, Panginoon, na kung saan man po siya, sa Baguio, Panginoon, Lord, dalangin po namin na yung pagkalob sa kanya, Panginoong Diyos, ang kalakasan, protection, Panginoong Diyos, patuloy, Panginoon, gabayan mo po siya sa lahat po ng kanyang ginagawa, Panginoon, ay patuloy na ikaw ang siyang manguna. At nawa, Panginoong Diyos, kahit malayo man sa amin, alam po namin, Panginoong Diyos, na hindi malayo ang panalangin po namin sa Kanya, Panginoon. At si Brother Ricky, Panginoon, na siyang makipag-compete, Panginoong Diyos, sa job, Panginoong Diyos, bukas, dalangin po namin na yung siya at yung kanilang makasama, Panginoon, siya yung protektahan, tulungan, bigyan, Panginoong Diyos, ng kanunan katalinuhan, kalakasan, Panginoong Diyos, na nagmumula sa iyo, at patuloy, Panginoong Diyos, na pupunta sila makipag-compete na may kagalakan at punong-punong ng kalakasan, at patuloy, Panginoong Diyos, na maranasan po ng iyong proteksyon at makakopre sila, Panginoong Diyos, sa lugar na ito na maluwalhati, Panginoon. At sa gabing ito, kung mayroon pa, Panginoong Diyos, kaming mga panalangin, Panginoon Diyos, sa aming mga puso na hindi man nabanggit sa kongregasyon na ito, kilala mo po ang bawat isa sa amin. Alam mo po ang lalaman ng bawat panalangin po namin. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na ikaw ang patuloy na sumagot nito. Dalalang po namin, Panginoon, ang iyong mga anak ay patuloy mong pinapakinggan ang aming mga panalangin at meron kang gagawin sa bawat taong ipinapanalangin po namin, even sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. Naniniwala po kami, Panginoon, na patuloy na maranasan po namin ang iyong kapangyarihan at ang iyong himala na iyong gagawin sa buhay po ng bawat isa. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, patuloy namin itinataas ang buhay po ng bawat miyembro ng iglesyang ito mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, patuloy mong pagpalain, protektahan, tulungan, patuloy na bigyan ng kalakasan, i-provide ng lahat po ng aming mga pangailangan at lalong-lalo na, Panginoong Diyos, sa aming mga pananampalataya. Patuloy, Panginoong Diyos, na tulungan mo po kami na mapaglabanan lahat po ng mga temptasyon, mga problema siyang aming kakaharapin sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin sa iyo, Panginoon. Patuloy, Panginoong Diyos, na patibayin mo pong pananampalataya ng bawat isa. Patuloy, Panginoong Diyos, na manguna ka at provide po ang aming mga pangailangan sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, aming mga pastor, Panginoong Diyos, si Pastor Grace, Pastor Padilla sa iyong harapan, alam ang iyong mga lingkod na ito, Panginoon, ay patuloy mo ding tulungan, protektahan, palakasin, bigyan ng karunungan, katalinuhan, patuloy na kanilang mga dinitsa ng kanilang mga puso ay patuloy na sagutin mo po, Panginoon. At Lord, ang iyong mga lingkod na ito ay patuloy mong pasaganain, patuloy na pagpalain ang lahat po ng kanilang mga gagawin, Panginoong Diyos, sa kanilang mga ministry na ipinagkaloob sa kanila, ay patuloy, Panginoong Diyos, na palawakin mo, Panginoon, at patuloy mo silang tulungan upang magampanan po nila, Panginoong Diyos, ang bawat ministry na ipinagkaloob sa kanila, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay. Alam po namin na maranasan po nilang pagpapala sa lahat po ng aspeto ng kanilang mga buhay dahil sila po yung mga lingkod, Panginoon. At patuloy, Panginoon Diyos, tinatasin po namin si Sister Angelina, Panginoon Diyos, yung harapan. Lord, alam mo po, Panginoon Diyos, ang kanyang sitwasyon sa oras pong ito. Naniniwala po kami na siya at ang kanyang anak, Panginoon Diyos, ay iyong protektahan, tutulungan, palalakasin, Panginoong Diyos, at maging normal, Panginoong Diyos, ang kanyang panganganak. At lalabas ang batang kanyang nasa tiyan, Panginoong Diyos, na malusog, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang siyang magbibigay nito, Panginoon. Sa oras pong ito, salamat, alam po namin na hanggang sa kanyang panganganak ay patuloy na i-provide mo po ang kanyang pangangailangan sa lahat po ng aspeto, Panginoon, physically, mentally, Panginoong Diyos, sa kanyang panganganak, Panginoong Diyos, patuloy na maging normal, Panginoon, at sa kanyang mga baby, sa kanyang baby, Panginoon, ay alam po namin na maging normal at malusog ito dahil ikaw po, Panginoong Diyos, ang magproprotekta sa kanya at yung health, Panginoong Diyos, niya ay maranasan po niya, Panginoon. Salamat sa gabing ito. Salamat sa aming mga panalangin. Salamat sa bawat panalangin po namin na yung sasagutin, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoong Diyos, na sa oras ito, ikaw na po ang siyang patuloy na kumikilos. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, salamat at sa mga offering na siyang nalikom, patuloy mo, Panginoon, na pagpalain ito na magagamit po sa ikalalawak na iyong gawain at patuloy na pagpalain ng bawat isa sa amin at sa aming mga pag-uwi, Panginoon, ay patuloy
patuloy na iparanas mo po ang proteksyon sa bawat isa, kalakasan sa bawat isa sa amin nandirito, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na hindi lang kami nandirito ang pagpapalain mo. Kahit, Panginoong Diyos, ang aming mga pamilya ay maranasan po, Panginoong Diyos, ang pagpapala mo na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat sa gabing ito. Salamat sa patuloy na miracle na yung gagawin sa buhay po ng bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Yes.